Dito po tayo sa Book of John chapter 3. No? Beginning verse 1 up to verse number 8. Ito po sabi ng Bible, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagkangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga bagay o kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasaka niya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ka muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano kung may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa iyo, o sinasabi ani ni Jesus, maliban na ang tao'y panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang may panganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ipanganak sa Espiritu. Palagi po ng Panginoon, pagbasa ng Panginoon noon, kumagpala Lord ang mga salita, ito lang ito ang karunungan Ama, sa gano'n po na aking sarili Lord, ay limitado po ang aking karunungan kaalaman Ama sa pag-aaral na ito Panginoon, pero naniniwala po kami Lord, kung meron man kami greatest teacher, walang iba kundi ang banal na Espiritu Panginoon. Lord, mangusap po kayo sa amin Ama, nawa ang mensahe mo Lord, ay matanggap po namin, maunawaan po namin ito, at ikaw nawa may itaas sa aming kalalitan. Pagpalain niyo po bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kung kayo po ay pamilyar o nagbabasa po ng buhay ng Panginoon Jesus, nasa I observe mga kapatid, mga kaibigan, sa bawat conversation ni Christ, lagi niyang tinutumbok yung totoong pangangailangan ng tao. Kasi ang tao mayroong pangangailangan eh. Minsan nakafocus lang tayo sa natawag na physical and financial need. Pero alam niyo po ba na meron tayong spiritual need na kailangan po yun? At ano po yun? Yung tinatawag na kaligtasan. At itong dahilan kung bakit si Kristo na parito, sabi sa Luke chapter 19 verse 10, sabi niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tanong, sino po yung nawawala? Kung titingnan natin po ang tao po dahil sa kasalanan, we are spiritually lost. Nalayo po tayo sa Diyos because of sin. Why? Because God is a holy God. Banal po ang Diyos. Bagamat ang Diyos, mahalaga ang tao sa Kanya, pero meron pong barrier ang tawat ng Diyos. Ito po yung kasalanan. At ito po yung nais ng Diyos. At ito yung dahilan kung bakit si Kristo na parito. Para yung problema ng tao at ng Diyos ay magkaroon po ng solusyon. Kaya sabi ng Panginoon dito, kausap niya isang Pariseo, kausap niya po isang guro. Ano po yung guro? No? Guro po ng Mosaic Law. Pero sabi ng Bible, ayon salita ng Diyos, itong si Nicodemo ay isang reliyosong tao, leader po siya ng reliyon, pero wala po siyang relasyon sa Diyos. Tayo ganun din, maari ngayon may reliyon tayo, maari ngayon namumuno tayo sa isang reliyon, pero kung wala tayong relasyon sa Panginoon, we are lost. At pag sinabing lost, pag tayo po namatay, impyerno po tayo. Ito po yung sinasabi sa Biblia sa Mateo 7:23. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasukin sa kaharian ng langit. Hindi po sapat na meron po tayong reliyon. Hindi po sapat na meron kang alam sa salita ng Diyos. Ang pinaka-importante pagdating sa kaligtasan ay yung personal na relasyon natin sa Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sabi ng Panginoon Nicodemo, maliban ang isang tao, isilang na magmuli,
hindi siya makakakita sa karya ng langit. So ibig sabihin, the only thing that para makarating tayo sa langit ay kailangan po natin magkaroon ng relasyon sa Diyos. Diba? So yun po mga minamahal. Kaya, nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, una hindi nakuha ni Nicodemo yung mensahe na ito. Bakit kailangan tayong isilang sa Espiritu? Una, by birth, by physically, we are born in sin. Tayo po ay isilang na makasalanan. No? Ang ating mga magulang na si Eva at Adan, namana yung kasalanan ni Eva at Adan natin. At dahil sa naman ng kasalanan na yan, sabi ng Bible, ang tao ay mamamatay. Kapag sinabi po mamamatay, hindi po yun yung physical na kamatayan, kundi yung spiritual. At yung spiritual na kamatayan, sabi sa Revelation, ito po yung pagpunta ng tao sa impyerno. Kasi pag sinabing death, it speaks of separation. First separation, nagkasala si Eva at Adan. Second separation, eternal separation, that is hell. Doon patungo yung tao. Because we are born in sin. But we thank the Lord, kasi sabi ng Panginoon, maliban ng tao, isilang na magmuli, hindi siya makakapasok sa kanilang langit. So ano ibig sabihin ng isilang na magmuli? Ang ibig sabihin ng isilang na magmuli, mga minamahal, simple lang po yun. Kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng relasyon na sa nanay-tatay natin sa pamagitan ng physical birth. Pero sa pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos, kailangan natin ng second birth. At paano mangyayari yun? Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, hindi sa gawa ng tao. Kasi ang ininterpret niya ng born again is papasok ulit siya sa tiyan ng nanay niya. Hindi yon. Ang kaligtasan po, hindi po gawa ng tao, kundi ito'y gawa ng Diyos. Inalintulad ito sa hangin. Yung hangin, naniniwala po ba tayo sa hangin? Yung hangin, hindi natin nakikita. Pero nararamdaman natin. Pastor. Morning po. Morning po. Welcome, Pastor Florendo. Ayan siya. So, baka isipin kasi natin ang pagiging born again, 'di ba? Hindi po 'yan yung pagsapi sa reliyon. No? Ang born again is the work of God. Paano mangyari 'yon? Kagaya daw 'to na isang hangin na hindi natin nakikita yung hangin kung saan ito tumutuloy, pero nararamdaman natin. Yung hangin, hindi natin ma-explain yan. Ganon din ang kaligtasan. Hindi mo ma-explain bakit mo tinanggap si Kristo samantalang yung buhay mo naman, rebelde ka sa Diyos, di ba? Nandun tayo sa isang side ng buhay natin. Pero nung ang Diyos ay kumausap sa atin, kaya po yung born again. Nagkaroon ka ng personal encounter with God. Ako po, isang anak ng pastor. Pero isa po akong makasalanan. Marami akong ginagawang hindi maganda na hindi alam ng magulang ko. Kaya ibig sabihin mga minamahal, hanggang isang araw na aksidente ako, sabi ko, Lord, ganun pala kaiksi ang buhay. Eh sabi ko, magmula noon, Panginoon, ayusin ko na yung buhay ko. Magkakaroon ako ng relasyon sa iyo. So ibig sabihin, ang pagiging born again, mga minamahal, it is the act of God sa life natin. At yung act of God na yon, tumugon ka sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yun lang po. Diba? Kaya sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang mag-anak ng Diyos. Pero bago ng verse 11, ano yung verse 11? He came unto His own, and His own receive Him not. Bakit maraming tao tinatanggihan si Kristo? Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi wala pa yung act of God. Yung kilos ng banal na spirito sa kanilang puso at isipan. Pero tayo, kung ang Diyos nangusap sa atin, sabi nga ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. So ang tanging paraan para tayo po makarating sa langit ay yung pagkakaroon po natin ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Nasabi po nila, pag isinilang ka ng isang beses, mamamatay ka ng 2 beses. Pero pag isinilang ka ng 2 beses, pwedeng mamatay ka ng 1 beses. Sino po sa atin nakaranas na ng being born again? Meron po ba? Kasi sabi po, pag isinilang ka ng 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. Ano yung death na yun? Physical death lang. Pero hindi mo na mararanasan yung ikalawang kamatayan, and that is the lake of fire. Bakit? Sabi ni Kristo,
maliban ng tao, sila na maghuli, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. So, ang ibig sabihin nun, kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon Jesucristo. Ngayong umaga, mga minamahal, kung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, maaaring kagaya tayo ni Nicodemo, diba? Leader tayo ng isang reliyon, no? Alam natin ang salita ng Diyos, pero kung wala tayong relasyon sa Panginoon, lahat po yan ay baliwala. Ang importante sa buhay po ng isang tao ay personal na relationship sa Panginoong Jesucristo. So kung sa umagang ito, mga minamahal, hindi nyo pa nararanasan ang second birth. Importante po sa oras na ito. Tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. I hope and pray sa umagang ito po. Hindi natin hawak yung buwan, sir. Naalala ko po siguro before pandemic, may mga kabataan na nag-bike pa po galing ng Ipodam. No? Siguro nakarating na po kayo sa Ipodam. Nagulat ako bakit ang dami nila, bit-bit nila isang sirang bike. Yung pala yung isang kabataan na aksidente na yung ulo niya, duguan. Ibig sabihin, kahit saan man tayo naroroon, ang kamatayan ay darating. Diba? Kaya napaka-importante mga minamahal, siguraduhin natin. Kasi ang kaligtasan ay pwede natin matiyak. Ang problema lang kasi minsan, ang isip ng tao, malakas pa naman ako, hindi pa ako mamatay. Pero sabi nga ng Bible, diba, sa ang kamatayan ay itinakda sa tao. Ayun lang, may sikreto yung kamatayan, hindi natin alam kung kailan. At hindi rin natin alam kung saan tayo mamamatay. May kapitbahay kami, may sakit sa puso. Binantayan ng anak yung puso, pero namatay sa cancer. So ibig sabihin, talagang hindi natin alam. Kaya napaka-importante po yung matiyak natin na tayo ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? So yun po, I hope and pray ngayong umaga po, no, sa mga kaibigan po namin, sa mga bisita po, hindi po reliyon ang makapagligtas sa atin. Si Nicodemo may reliyon pero kailangan niya ng kaligtasan. Ang kailangan po natin si Jesucristo. Tanggapin si Kristo sa puso bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sige po tayo po'y manalangin. At habang tayo po'y nakapwede, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Alam ko po ang inyong salita ay once na pangaral ito, ay ito po ay kagaya ng isang binhi na kung ito po ay maihasik sa isang mabuting lupa, ito po ay magbubunga, Panginoon. Lord, alam ko Panginoon, ang mga narito ay hinanda mo na po ang kanilang puso isipan, Panginoong Diyos. Especially sa mga bisita po namin, Ama. Panginoon, hindi ko po kilala sila personally. Tanging ikaw nakakakilala sa kanilang buhay. Maaaring meron silang mga pinagdadaanan. At alam ko po, Panginoon, na lahat na nangyayari sa amin ay may purpose ka. Maaaring yung pinagdadaanan po namin ngayon ay isang kaparaanan ng Diyos upang magkaroon ng puwang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Na magkaroon kami ng personal na relasyon sa iyo. Kaya niyo, Panginoon, sa umagang ito, kung meron man po sa aming kalagitnaan, kagaya ni Nicodemo, merong emptiness ang kanyang puso, Panginoon Diyos, at wala siyang ibang kailangan kundi ikaw, ay nawa sa umagang ito, ay ganoon din po ang mangyari sa mga kaibigan po namin, kasama po namin na wala pang relasyon sa iyo. Kaya sa maikling panalangin, Panginoon, mangusap ko kayo, ikaw po may taas, Panginoon Jesus, to God be the glory, in Jesus' name. Habang tayo po'y nakapikit na kay ulo, kung sa umagang ito po, sakaling bawian po kayo ng buhay, kayo po ba'y tiyak na sa langit? Kung hindi pa po, kagaya ni Nicodemo, sabi ni Jesus, maliban ng tao, sila na maghuli, hindi sa makapasok sa kanila. Kailangan po natin tanggapin si Kristo sa ating puso, magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Kung nais nyo pong tanggapin si Kristo at maisilang sa pamilya ng Diyos sa Espiritu at sa salita ng Diyos, maaari lang po kayong sumunod sa maikling panalangin. Sabihin po natin ang maikling panalangin ito. Mahal na Panginoon, Mahal na Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoon. sa oras na ito, ako'y lumalapit sa inyo. Ako'y lumalapit sa Na merong pahinding pangangailangan ng kaligtasan. Dahil ako po'y makasalanan. Wala po kong ibang kakayanan na magagawa para iligtas ang aking sarili. Ako po'y sumasampalataya sa iyo na inako mo ang aking makasalanan at binayaran sa krus na Kalbaryo para ako'y maligtas. Kaya ang tanging pamamaraan na ako'y makapasok sa langit ay magkaroon ako ng relasyon sa iyo. Tanggapin ka sa aking puso bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At sa oras na ito, ako po'y nananampalataya na si Kristo ang tagapagligtas. Siya'y namatay, inilibing, after 3 days muling nabuhay. Salamat sa pangakong kaligtasan at kapatawaran na ako po ay
isang anak na ng Diyos. Salamat po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so purihin po ang Panginoon. Kung kayo po'y sumunod sa maikling panalangin, no? Sabi ng Bible, tayo po'y anak na ng Diyos. Nangakong Diyos ng kaligtasan sa lahat po ng palataya sa Kanya. So God bless po. Isang magandang umaga sa bawat isa. Kung may mga Biblia po kayo sa bahay, basa po kayo ng Bible. Yung church namin, dyan lang po sa Robles 3, Hosanna Bible Baptist Church. Kung kailangan nyo po ng prayer, kung kailangan nyo po ng... wala po kayong sinisimbahan, no? Welcome po kayo sa church. At sa mga pastor natin, salamat po. Okay, so God bless po. Magandang umaga. Pastor Jepoy, response. Salamat po sa time niyong binigay. So, yung tinayo po itong good news. Kasi puro bad news na titinda natin sa government, sa lipunan. Kaya nga tayo nagre-relax. So, yung nagre-relax tayo dito, hindi lang physical. Nag-enhance tayo. No? Kailangan tulungan din natin sarili natin physical. At higit sa lahat, bigyan natin ng time spiritual. So, sabi ng Biblia kasi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sa physical. Hindi sa salita, sa bawat lumalabas sa bibig ko sa Bible ko. When you read the Bible, God speaks to us. And when you pray, you speak to God. Ang tao, alam natin, mapagkunwari lang talaga ang tao. Parang kaya niyang isip yung kanyang sarili, kaya niyang palakasin. Sabi ng Biblia po, without me, we can do nothing. Kapag wala ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Dito, itinayo ito para makipagpaligsahan o makipagpayabangan, makipagpagandahan ng bike o ng suot. So, ginagawa natin to yung good news, importante ito eh. No? Yung earth natin, nagkakagulo na eh. No? Ang sabi ng Biblia, bago dumating siya, sabi niya, makakarinig kayong rumors of war. Ibig sabihin, may digmaan. No? Ang Diablo kasi kumikilos sa mundo ngayon eh. No? Kaya lagi tayong maging ulit, ginagawa natin ito na wala namang masama. No? Bibigyan natin ng time ang Diyos sa buhay natin. So, salamat po marami sa inyo. Sa mga kasama natin, Pastor Ira. Ang church po niya, tapat na Skyline. Sa Skyline natin sa yung church pa. Sana, Bible Baptist Church. May mga pastor pa tayong kasama dito. Wala lang sila ngayon. So kung may tanong po kayo, meron tayo mag-aaral sunod. Yung space natin. So, ilingin natin sa Pag-pray mo na, tuloy yung food. Teka na, pray for the food. Salamat dakilang Diyos sa muli. Patuloy namin tinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat Lord sa iyong salita ng pagtiya sa amin ng kalakasan, spiritual ugat. Maging sa pagkain Lord, patuloy mong i-bless ang mga kamay nagpaganda nito. Sa magsisitanggap ugat, salamat dakilang Diyos dahil ito'y makapagbigay sa amin ng muling kalakasan, physically ugat. Salamat Lord, in Jesus name, Amen. Amen. Okay, kain na tayo mga kapatid. Naipag-pray na yung pagkain.